Dahil sa aking malakas na paniniwala sa Diyos at sa kwintas na nagsisilbi kong gabay para mapagaling kayong lahat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga hindi natin lubos pang kilala, lalong-lalo na maglolong yan. Hindi ako maaaring maubusan ng kliyente dahil sa inyo. Kailangan ko makaisip ng paraan para bumalik ang mga nagpapagamot sa akin. Ano kaya ang sikreto ng langis na itinitinda nila? Malalaman ko rin yan. Humanda kayo sa akin. Napakasama niya talaga. Kinasusuklaman ko siya, Lolo. Pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa atin, lalong-lalo na kay Nanay. Nababatid ko na siya may pakana ng lahat na nangyari. Posibleng ang pinakailaman niya ang mga langis na pambenta natin habang wala tayo. At galing din sa atin ang ginagamit niya sa panggagamot. Hayop siya. Sagad na ang kasamaan niya. Sinira niya tayo sa mga tao para lang pabanguhin ang pangalan niya. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging albularyo niya. Taon 1973. Barangay Kang Alas, Siquijor. Alas 8 ng gabi, nagmamadaling isinisilid ni Rowena ang kanyang mga gamit sa isang lumang bag. Para sa kanya, yun na ang tamang pagkakataon para takasan ang buhay na kanyang nakagisnan. Ang kanilang buong angkan ay kilala bilang mga mangkukulam, mambabarang, at ang iba naman ay mas piniling maging albularyo para talikdan ang kanilang itim na karunungan. Tinitigan niya ang mga botelya na may lamang langis sa loob. Ibinibenta yon ng kanyang ama sa mga albularyo at kung minsan naman ay inilalako yon ni Rowena sa mga karatig baryo. Saklay ang kanyang lumang bag sa kanyang kanang braso. Nagmamadali siyang naglalakad. Dumaan siya sa likuran ng mga bahay upang masiguro na walang makakakita sa kanya. Saktong kabilugan ng buwan, kaya naman kahit walang dalang flashlight ay hindi siya mahihirapan na makita ang daanan. Halos mapatili siya nang biglang may isang lalaki na humila sa kanyang braso. Ay, ano ba? Bitawan mo ako! Aray! Mahal naman, ang sakit. Hala, pasensya ka na, Oscar. Hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi. Bakit mo naman ako ginulat? Ano ba ginagawa mo dito? Sabi ko naman sa'yo, hintayin mo na lang ako sa ating tagpuan. Hindi na ako makapaghintay. Mahirap na, baka magbago pa ang isip mo. Ay, ikaw naman kasi. Bakit ayaw mong harapin ko na lamang ang tatay mo at sabihin natin ang totoo? Malay mo, matanggap niya na ako. Isa pa, matutuwa yun kapag nalaman niya na magkakaapo na siya. Oscar, hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin, lalo na kapag nagalit siya. Baka mamaya mapahamak ka pa. Paano na kami ng anak natin? Halika na, umalis na tayo. Siguradong hahanapin ako ni tatay kapag nadatnan niyang wala ako sa bahay. Pati na rin ang mga damit ko. Kapag nahuli niya tayo, siguradong malalagot tayo pareho. Nagpatuloy at nagmamadali ng maglakad ang magkasintahan hanggang sa marating nila ang baryo kung saan naninirahan si Oscar kasama ang kanyang ina na si Aling Elvie. Lintik na batang ito. Oras na hindi pa rin umuwi. Ano na kaya nangyari doon? Nay! Nay, pabukas naman ho ng pinto. Ay, salamat sa Diyos at nandito ka na. Teka, anong ibig sabihin nito, ha? Sino ang babaeng yan? Nanay, si Rowena po. Kasintahan ko. Dito na po siya titira sa atin. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Anong plano ninyo? Magbabahay-bahayan kayo dito sa poder ko? Ikaw na babae ka. Kung ayaw mo makalbo kita, bumalik ka na sa lugar kung saan ka nang galing. Nanay Elvie, wag naman ho kayong magalit. Pagod na ho ako sa paglalakad. At ang tigas din naman ng pagmumukha mo para mga tuwiran pa. Hindi na magbabago ang isip ko kahit lumuhod pa kayo sa harap ko.
Hindi ikaw ang babaeng pinapangarap ko para sa anak ko. Umalis ka na at ikaw, Oscar, pumasok ka sa kwarto mo at matulog ka na. Nay, baka ho nakakalimutan nyo na ako nagtatrabaho para mabuhay tayo. May makain sa araw-araw. At ang bahay na to, ang bawat parte nito pinaghirapan ko. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, dito natitira si Rowena. Dito namin bubuuin ang aming pamilya. Buntis na siya, at ako ang ama ng batang nasa sinapupunan niya, Nay. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Elvie at nangatog ang kanyang tuhod nang marinig ang sinabi ng kanyang anak na si Oscar. Nakatikom ang kanyang kamao habang hawak-hawak ni Oscar ang kamay ng kasintahan nito na noon ay ginigiya niya papasok sa kwarto. Oscar, bakit hindi mo naman sinabi na masungit pala ang nanay mo? Sigurado ka ba na dito talaga tayo titira kasama niya? Nakita mo naman kung gaano siya kagalit kanina. Ay, pagpasensyahan mo na si nanay. Ganyan lang yan pero sigurado ko na magkakasundo rin kayo. Masasanay din siya na nandito ka na. Ayusin mo na mga gamit mo. Pwede mong gamitin niyang isang aparador. Magluluto lang ako ng pwede nating kainin. Sige. Ang totoo, nagugutom na nga rin talaga ako. Habang inilalabas ni Rowena ang kanyang gamit sa bag, may napansin siyang isang telang sisidlan na kulay itim. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan at tinitingnan ang mga laman noon. Bakit nandito mga ito? Ibinaon ko na ito Imposibleng... Kumain na muna tayo. Nakaluto na pala si nanay ng hapunan. Mamaya mo na yan tapusin. Ay, teka, ano ba yung hawak mo? Ito, wala lang to. Sabay itinago sa kanyang likod at nagmamadaling ipinailalim yon sa mga nakalagay niya ng damit sa loob ng aparador. Okay ka lang ba? Parang namumutla ka. Ayos lang ako, medyo gutom na kaya ganon. Sabi nila kapag nagbubuntis ay talagang mabilis makaramdam ng gutom. Nakasilip si Aling Elvie sa maliit na awang ng kanyang pinto habang masayang kumakain sina Oscar at Rowena. Kung alam ko lamang na may kasama kang impakta, sana nilagyan ko na ng laso ng ulam na yan. Sa paglipas ng buwan, kasabay ng paglaki ng bata sa sinapupunan ni Rowena, ay ang mas lalong sumisidhing galit at selos sa kanya ng nanay ni Oscar. Isang araw, papunta si Rowena sa balon para labhan ang ilang pirasong damit ni Oscar. Malayo pa ay rinig niya na ang boses ng kanyang biyanan. Nanay Elvie, bakit naman ho ang aga-agay? Magkasalubong na yung kilay ninyo. Kung alam mo lang, Arlene, kung gaano ako nagtiti sa babaeng yon. Paano ba naman? Mula nang dumating ang impaktang yun sa bahay namin, hindi na kami magkasundo ni Oscar. Hindi niya na ako sinusunod. Hindi ko na nga maramdaman na kailangan niya pa ako at ako ang nanay niya. Alam mo, sa umpisa pa lang, hindi ko na talaga gusto ang babaeng yon. Siguro, ginayuman niya lang ang anak ko. Dahil sa pagkakaalam ko, ikaw naman talaga ang gusto niya. At hindi sana ako problemado ngayon kung ikaw ang nakatuluyan niya. Kahit ano mangyari, hindi ako makakapayag na pakasalan siya ng anak ko. Hindi ko rin matatanggap ang batang dinadala niya. Baka nga hindi si Oscar ang ama nun Basta, kung siya lang din naman, ay nako, magkamatayan na lang kami. Agad namang tumugon si Arlene kay Aling Elvie na tila ba sumasang-ayon sa sinasabi nito. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Malinis ang intensyon ko kay Oscar at kahit napakasama ng ugali niya, tinitiis ko dahil nanay siya ni Oscar. Hindi ka na nga ata magbabago. Pasensya ka. Mahal ko ang anak mo kahit ano pang gawin mo. Hindi mo na kami mapaghihiwalay. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pakanta-kanta pa habang hinihimas-himas ang tiyan at dahan-dahan na ibinaba ang kanyang maliit na palanggana. Kapwa pinagtitinginan naman siya ni na Arlene at ng nanay ni Oscar na tila ba nagtataka kung narinig niya ang pag-uusap nilang dalawa. Anak, maglalaba muna tayo ng mga damit ng tatay mo, ha?
Masela ng anak ko sa kanyang mga damit, lalo na sa mga puti. Kaya kung maaari sana, labhan mo na maayos ang mga yan. Para kasing medyo naninilaw na ang kulay. Ay, huwag kayo mag-alala, Nanay Elvie. Ano naman ang silbi ng pamalong kahoy na to? Gagamitin ko to para mamuti at madurog ng pinong-pino ang bawat parte ng dumin nakakapit sa damit ni Oscar. Napalunuklaway na lamang si Arlene habang pinapalo ni Rowena ang mga damit na yon, sabay tinitigan siya nito. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pangingilabot dahil sa masamang tingin ni Rowena, sabay ngumisi pa yon sa kanya. 9 na buwan ng pagtitiis hanggang sa maisilang niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Madalas ay abala si Oscar sa pagtatrabaho sa kanilang niyugan, lalo na't kailangan niyang kumayod para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Naging maingat si Rowena sa kanyang anak. Sinunod niya ang lahat ng kanyang nalalaman kung paano alagaan ang bagong silang na sanggol. Kaya naman nagtataka siya kung bakit nagiging sakitin ang kanyang anak. Pambihira naman, Rowena. Lagi na lang may sakit ang anak natin. Wala ka nang ginagawa dito sa bahay. Pag-aalaga na lang ng bata, hindi mo pa magawa ng maayos. Hindi totoo yan. Kung alam mo lang kung paano ko siya inaalagaan, hindi mo sasabihin yan. Ewan ko sa'yo. Nauubos ng pera natin sa pagpapagamot sa anak natin. Nababaon na rin ako sa utang. Tumigil na nga kayo. Baka naman sa panahon lang kaya lagi may sakit ang bata. Huwag na nga kayo mag-away. Akin ang apo ko. Ako na muna mag-aalaga. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Pasasaan ba't maghihiwalay din kayo? O di kaya naman, babalik at babalik kay Arlene si Oscar. Lingid sa kaalaman ni Rowena at Oscar ang isang malagim na sikreto na ginagawa ni Aling Elvie. Mapaghiwalay lamang sila. Ibang klase ka talaga, Elvie. Pati apo mo ay pinapakulam mo. Hindi ka ba naaawa sa bata? Kung may dapat man akong kaawaan, yun ay ang anak kong si Oscar. Salot ang mag-inang yun sa bahay ng anak ko. Makalipas ang mahigit 9 na buwan, dahil sa patuloy na paglala ng kondisyon ng anak ni Rowena, ay kinukutuban na siya sa kakaibang sakit na dumapo sa batang yon. Pabalik-balik at hindi matukoy ng kahit sinong magaling na doktor. Hanggang sa isang araw, habang wala ang mag-inang sina Aling Elvie at Oscar, kinuha niya ang isang lumang sisidlan na kulay itim. Inilabas niya ang mga gamit sa pangkukulam upang alamin kung totoo nga ang kanyang hinala. Aklat ng karunungan, tulungan mo ko't gabayan. Tukuyin ang sanhi ng sakit ng aking anak. Habang umiiyak ang sanggol sa kalagitnaan ng kanyang pagriritwal, nakataas ang kanyang braso at nakapikit ang mga mata habang paunti-unti niyang nararamdaman ang malakas na ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Iminulat niya ang kanyang mga mata na noon ay naging kulay puti. Itiniklop ang aklat, hingal na hingal at tumutulo ang butil-butil na pawis. Hayop, wala ka talagang awa. Pati anak ko na walang kalaban-laban ay pinahihirapan mo. Pagsisisihan mo to. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang bata dahil sa orasyon na kanyang inusal, orasyon na magbibigay proteksyon sa kanyang anak. Habang naghahain ng pagkain ay pinatakan niya ng langis mula sa botelya ang kanilang ulam. Naging banayad ang kanilang hapunan, walang sigawan at bangayan. Pagkatapos kumain ay agad na nagtungo ang mag-ina sa kani-kanilang kwarto at natulog ng napakahimbing. Samantala, hindi maaari. Bakit hindi ko magawang kulamin ang bata? Hindi siya mahagip ng aking diwa at tila ba ako'y nanghihina? Anong nangyayari sa akin? Ano?
Habang pilit na isinasagawa ang pangkukulam sa sanggol, ay napalingon siya nang maramdaman niya ang isang malakas na presensya na hindi niya makita. Umihip ang malakas na hangin, namatay ang 3 kandilang kulay itim na kanyang sinindihan. Ang mga maliliit na pako na nakahilera sa kanyang altar ay nagsigalawan. Ang matatalas na bahagi ay humarap sa kanya. Ilang sandali lamang ay tumusok ang mga pako sa mata at sa muka ng matandang mangkukulam. Tumutulo ang dugo, gumagapang at nagpupumalahaw yon. Wala kang kwentang mangkukulam. Wala kang karapatan na saktan ang anak ko. Hintayin mo na lang sa impyerno ang biyanan ko. Nag-usal ng paulit-ulit na salita si Rowena hanggang sa magliyab ang altar ng mangkukulam. Bago tuluyang matupok ng apoy ang kubo na yon, ay kinuha niya ang isang imahe at inilagay sa may kalalimang bulsa ng kanyang palda. Ang imahe na yon ang kanilang sinasamba at kinikilalang Diyos. Kinaumagahan. Oscar! Oscar! Oh, Nay, ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka yata? Kasi galing ako kay Cora. Ay, Diyos ko anak, patay na siya. Pinatay siya ng kung sinong demonyong nilalang. Grabe yung pinagdaanan niya. Walang awa ang gumawa noon. Ano ba naman kasi tang aga-agay nangangapit bahay na kayo? At saka, di ba mangkukulam yun? Bakit naman masyado kayong naglalalapit sa kanya? Oo nga naman, Nay. Siguro may gusto kayong ipakulam. Nay, kahit ayaw niyo sa akin, huwag niyo naman po akong ipakulam, ha? At lalong huwag niyong ipapakulam ang apo niyo. Maawa naman kayo sa kanya. 9 na buwan pa lang po siya. Ay. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Alam mo, kesa makisawsaw ka sa usapan namin mag-ina, asikasuhin mong anak mo para hindi sakitin. Tama na yan. Alis na ako. Baka mamaya gabihin ako, meron akong importanteng lakad. Parang napapadalas na yan, Oscar, Saan ka ba pumupunta? Baka naman nang bababae ka na. Pwede ba, Rowena? Tumigil ka nga dyan sa mga tamang hinala mo. Kanina si nanay, ngayon naman ako. Nahangina na yata yung utak mo eh. Sa sobrang dami kong tinatrabaho, pinag-iisipan mo pa talaga ako ng kung ano-ano. Oscar, nagbibiro lang naman ako. Masyado nyo namang siniseryoso ang mga sinasabi ko. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka. Makamandag pa naman ang mga ahas sa nyugan. Kita mo na, may sayad talaga yung asawa mo eh. Ay! Pagsapit ng 6:00 ng gabi, pagkatapos niyang magluto ng hapunan ay naghain na si Rowena. Pasilip-silip sa sala kung saan abala sa pananahi si Aling Elvie habang pinapatakan ng langis ang tubig sa baso. Pagkatapos ay agad niya itong tinawag para kumain ng hapunan. Nakangisi siyang pinagmamasdan ang bawat pagsubo ng matanda. Ibinuka niya ang kanyang mga labi na tila may kung anong ibinubulong sa hangin. Nabilaukan si Aling Elvie at agad nilunok ang tubig sa baso. Ilang segundo lamang ay napansin niya ang unti-unting pagputi ng mga mata nito. Tumayo yon sa kanyang kinauupuan. Ngayong gabi, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ikaw at ako ay magiging iisa upang alamin ang katotohanan at pagbabayari ng mga may sala. Alamin mo ang kataksilan ng aking asawa. Dinampot ni Aling Elvie ang baunan ng pagkain. Lumabas siya ng bahay, bitbit yon. Tumungo siya sa isang kubo kung saan naroon ang kanyang anak na si Oscar at ang kabit nitong si Arlene. 3 buwan na rin ang kanilang lihim na relasyon. Nay, anong ginagawa niyo rito? Bakit naman basta-basta na lamang kayong tumuloy na wala man lamang pasabi? Pasensya na kayong dalawa. Sa lagay ay mukhang naistorbo at nabitin kayo. Hamot bilang pagbawi ay dinalhan ko kayo ng pagkain. Huwag ka mahiya, Arlene. Alam mo namang simulat sa pulay, ikaw ang nararapat para sa anak ko. Kaya ligtas sa akin ang sikreto ninyo. Arlene, masarap magluto si nanay. Tikman mo yan.
Ay, oo naman. Masarap talaga yan. Sige na, Arlene. Ikaw naman, Oscar. Mamaya ka na lang kumain pag uwi mo sa bahay, ha? Nababatid kong gutom na tong si Arlene. Yan, sige. Magpakabusog ka. Siguro matagal na kayong nagtatago rito, no? Ay, nako, Arlene. Mukhang hindi ka takot sa dami ng ahas na pakalat-kalat dito. Kung sa bagay, sa tingin ko ay mas makamandag ka naman sa kanila. Kasabay ng mga halakhak ni Aling Elvie ay ang paninikip ng dibdib at lalamunan ni Arlene. Hindi naman magkanda-ugaga si Oscar na natataranta sa kung anong dapat niyang gawin. Maya-maya lamang ay napansin niya ang paglitaw ng kaliskis sa muka at braso ni Arlene na parang sa ahas. Nay, ano bang nilagay niyo sa pagkain? Ano bang ginawa niyo kay Arlene? Sa halip na sumagot sa kanyang tanong, kasabay ng malakas na ihip ng hangin at pagliliparan ng mga tuyong dahon ay ang pagkawala ni Aling Elvie. Nay, tulong! Tulungan mo kami! Arlene, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw naman talaga ang mahal ko. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong iwan, Arlene. Samantala, mga hayop, mga taksil, magbabayad kayo. Mga agaw kang babae ka. Ngayon ay gumapang ka sa lupa katulad ng isang ahas. Tatapusin na kita. Patuloy sa pagbigkas ng mga Latin na salita si Rowena, gumapang si Arlene sa lupa na katulad ng ahas habang hawak ang kanyang leeg na tila ba nababanat katulad ng leeg ng isang kobra. Maya-maya, bigla na lamang nagsilapitan ang mga kulay itim na ahas sa kanilang kinatatayuan. Sa sobrang dami ng ahas ay nangatog ang buong katawan ni Oscar at nawalan siya ng malay. Tulong! Tulungan mo ako! Kasabay ng mga katagang yun ay ang tuluyang pagsuka niya ng dugo habang ginagapangan at nililingkis ng mga ahas ang iba't ibang parte ng kanyang katawan hanggang sa binawian na siya ng buhay. Maya-maya, nagkamalay na si Oscar. Paglingon niya ay napahiyaw siya nang makita ang wala ng buhay na si Arlene. Nakadilat ang mga mata. Nakanganga ang bibig na punong-puno ng dugo, gayon din sa kanyang katawan ay naglitawan ang mga ugat na kulay lila. Napalundag siya nang biglang tumama ang kidlat sa puno ng nyog malapit sa kanyang kinatatayuan. Kasunod noon ay ang malalakas at sunod-sunod na kulog na yumayanig sa kalupaan. Napatingala siya sa isang malaking matandang puno na kakaunti na lamang ang mga dahon. Yun ay dahil sa madalas yung tinatamaan ng kidlat. Ang kanyang ipinagtataka ng mga sandaling yun ay kung paano nakaakyat doon ang kanyang ina. Nay, nakikiusap po ako, bumaba kayo dyan! Nay, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Makinig naman kayo sa akin, Nay! Hindi ako natatakot dahil matapang ako. Para lang malaman mo, hindi ako natatakot sa kidlat na yan. Hindi rin ako natatakot na mamatay. Alam mo ba na masayang-masaya ako dahil nagtagumpay ang plano ko? Sa wakas ay natauhan ka rin sa walang kwenta mong kinakasama at ang anak mo sa kanya. Sayang lang at nabuhay pa siya. Sana'y naipapatay ko na ang anak ninyo sa kaibigan ko na mangkukulam nang hindi na siya maghabol sa iyo at tuluyan ang matapos ang relasyon mo sa Rowenang yon. Ano? Pinakulam niyo ang anak namin? Pero bakit? Bakit niyo ginawa yon? Para kamuhian mo ang asawa mo at maghiwalay kayo. Kasabay ng mga nakakapanindig balahibong mga halakhak ay ang pagtama ng kidlat sa noon ay nakatayo sa pinakatuktok na sanga ng punong yun at nakadipa ang mga braso. Bumagsak si Aling Elvie na parang tuyong dahon. Sunog ang katawan at baklasang balat sa kanang pisngi nito. Nay!
Nay! Gumising ka! Imulat mo ang mga mata mo, Nay! Makinig ka naman sa akin! Diyos ko, ano ba nangyayari? Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin, habang yakap ang kanyang ina na akala niya'y wala ng buhay ng mga sandaling yun. Biglang dumilat ang dalawang mata nito at bumalikwas na labis namang ikinagulat ni Oscar. Ngumisi ito na tila ba walang nangyari, sabay sinakal ng napakalakas ang kanyang sariling anak. Dinampot niya ang isang putol na maliit na sanga, sabay itinusok yon sa balat ni Oscar sa muka at hinila ng dahan-dahan. Dahilan para mapahiyaw yon ng malakas. Ang dapat sa katulad mong taksil ay mamatay. Mamatay ka na. Wala kang kwenta. Ngayon hindi mo na maipagmamalaki ang pagbumuka mo. Bitawan mo ko, Nay. Tama na. Pilit na nilabanan ang napakalakas niyang ina. Nagpagulong-gulong sila at nang siya ay makawala sa braso ng kanyang ina, ay nagmamadali siyang tumakbo. Hindi naman siya tinigilan ni Aling Elvie. Mababakas sa mga mata nito ang kagustuhan niyang patayin ang kanyang anak nung mga oras na yun. Hinabol siya nito na tila ba pagapang at patuloy sa paghalakhak. Napakabilis at kahit saan siya pumunta ay tila ba wala yung kapaguran, hanggang sa makarating siya sa kalagitnaan ng gubat. Takot na takot at sa bawat kaluskos na kanyang naririnig, siya ay palingon-lingon para matiyak na ligtas ang kanyang sarili sa kanyang pinagtataguan. Napasandal siya sa isang malaking puno at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagmulat niya ay nakita niya si Aling Elvie na noon ay nakatalikod di kalayuan sa kanyang kinauupuan. Rinig na rinig niya ang hikbi nito. Sinubukan niyang lapitan ang kanyang ina para pigilan ang paghakbang nito papalapit sa bangin. Nay, makinig ka sa akin. Huwag ka nang hahakbang, Nay. Kung hindi, mahuhulog ka sa bangin na yan. Bigla yung humarap sa kanya at muling humakbang patalikod hanggang sa madulas ang mga paa nito papunta sa bangin. Hawak ang isang kamay ng kanyang ina, pilit niyang hinihila yon paitaas, ngunit muli itong humalakhak, dahilan para magulat at tuluyan niyang mabitawan ang kamay ng kanyang pinakamamahal na ina. Naglakad si Oscar sa kalagitnaan ng gubat na tila ba wala sa kanyang sarili. Hinahanap ang daan pabalik sa kanilang bahay. Pagdating niya ay nadatnan niya si Rowena sa may pintuan, karga-karga ang kanilang anak at ang isang bag. Saan ka pupunta? Iiwan mo na rin ako? Itatakas mo ang anak ko? Wala nang dahilan pa para magsama tayo. Alam ko na ang kataksilan mo. Hayop ka! Paraanin mo ko! Hindi mo pwedeng dalhin ang anak ko. Walang aalis sa bahay na to. Dahil sa kanilang pag-aagawan ay nahulog at nagkalat ang mga gamit ni Rowena sa sahig, pati na rin ang kanyang mga kagamitan sa pambabarang. Ano mga ito? Sinasabi ko na nga ba? Ikaw bang may pakana ng lahat na nangyari sa amin kanina? Ikaw bang pumatay kay Arlene at kay nanay? Sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw ba? Oo, at hindi pa ako tapos sa'yo. Iniwan ko si tatay at ang lahat ay tinalikuran ko para lamang sa'yo. Pero niloko mo lang ako. Hindi na ako nagtataka dahil pareho lang kayo ng nanay mo. Hayop ka! Papatayin kita! Isa kang demonyo! Agad na tumakbo si Rowena habang kumukuha ng kutsilyo si Oscar. Iyak ng iyak ang sanggol na karga-karga niya noong mga oras na yon. Sumabay ang muling pagpatak ng ulan hanggang sa makarating siya sa may gubat. Anak ko,
Patawad kung kinakailangan mong pagdaanan ng lahat ng ito. Kahit ano mangyari, hindi kita pababayaan at hindi ka niya makukuha sa akin. Huwag kang iiyak ha. Dito ka lang. Kailangan ko lang linlangin ang tatay mo. Mahal na mahal kita, anak ko. Rowena! Lumabas ka dyan! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ipinikit ni Rowena ang kanyang mga mata. Maya-maya may isang itim na ibon na dumapo sa kanyang balikat. Bumubulong siya sa hangin na tila ba may kung anong ibinibilin sa ibon na yon. Maya-maya lumipad yon papalayo. Ilang hakbang pa lamang papalapit sa kinatatayuan ni Oscar na patuloy siyang hinahanap sa kalagitnaan ng masukal na gubat. Naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang puson at pagtulo ng dugo sa kanyang mga hita. Naalala niya na 4 na buwan na siyang hindi dinadatnan mula nagkaroon siya ng buwanang dalaw. Indikasyon na siya ay muling nagdadalang tao. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaaninag ang dugong yun, sabay humiyaw ng malakas. Paglingon ni Oscar ay walang kasing bilis niyang tinakbo, sabay sinaksak si Rowena. Magmula sa araw na ito, ang bawat gabi magiging bangungot para sa iyo. Tandaan mo, magtatagpo pa rin tayo. Hanggang sa huling hininga mo, hindi ka na magiging masaya at konsensya ang papatay sa iyo. Nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Hayop ka! Wala na siya. Pinatay ko na ang anak natin. Napakasama mo talaga. Ikaw ang dapat mamatay dahil alagad ka ng demonyo. Mamatay ka na! Hindi makapaniwala si Oscar sa nagawa niyang pagpatay kay Rowena at lalo siyang nanginig sa takot nang makita niya ang napakaraming dugo sa may bandang paanan nito. Buntis siya? Hindi. Patawad. Patawarin mo ako. Dahil sa takot, walang pakundangan siyang tumakbo na tila ba nawawala sa kanyang sarili. Tumakbo ng tumakbo na tila may kung anong hinahabol. Nang makarating siya sa kanyang bahay ay kumuha siya ng ilang damit at isinilid yon sa kanyang bag. Nagmamadali siyang binuhusan ng gas ang kanilang kusina at sinindihan yon bago siya patakbong lumabas. Mula sa malayo, natatanaw niya ang naglalagablab na apoy na unti-unting tumutupok sa pinaghirapan niyang bahay. Naging pala isipan sa mga tao kung anong nangyari sa mag-anak ni Oscar. Lalo na't wala namang natagpo ang bangkay ang mga otoridad. Gayon din, sa lawak ng kagubatan, wala man lamang nakasaksi sa karumal-dumal na sinapit ng mga taong binawian ng buhay noong gabing yon. Makalipas ang 1 dekada, sa baryo kahunog-hunog, bitbit ng binatilyo na nagngangalang Toto ang sisidlan ng mga langis patungo sa kubo nila ni Lolo Romeo. Ilang buwan pa lang silang naninirahan doon. Nagtitinda ng langis na mainam na panggamot sa anumang uri ng karamdaman, depende sa sangkap na inilalagay ng matanda. Mayroong mainam na panggamot sa lagnat, pilay, sipon, ubo at iba pang karamdaman. Samantala, ilang buwan na ring matumal ang panggagamot ni Karyo sa mga taga-baryong yun. Nakilala siya bilang isang magaling na albularyo sa nasabing lugar. Nanggagamot siya gamit ang isang medalyon na kanyang napulot. Kasalukuyang hawak niya ang medalyon ng mga oras na yon habang tinatanaw ang maglolo na tila ba masayang-masaya sa kanilang pinag-uusapan. Hindi maaaring maubusan ako ng kliyente dahil sa inyo. Kailangan ko makaisip ng paraan para bumalik ang mga nagpapagamot sa akin. Ano kayang sikreto ng mga langis na itinitinda nila? Malalaman ko rin yan. Manda kayo sa akin.
Bitbit ang tigisang tasa ng kape, agad na nagtungo sa kubo ang maglolo. Abala na sa isinasalansang mga botelya sa isang basket nang biglang napalingon ng dalawa sa lalaking nakangisi sa may pintuan nila. Oh, Karyo, ikaw pala. Anong sadya mo at sa ilang buwan naming pamamalagi rito ay ngayon mo lamang naisipang mangapit bahay? Ngayon lang ho nagkaroon ng pagkakataon. Alam niyo naman, marami akong pinagkakaabalahan bago pa kayo dumating. Masyado rin ho kayong abala sa negosyo ninyo maglolo. Ano po yung inilalako niyo ulit? Oo. Maya-maya ay mag-iikot kami ni Toto. Siguradong paubos na yung mga langis na nabenta namin noong nakaraan. Malaking bagay rin para sa mga tao ito, lalo na't mapapamahal sila kung mayat-maya ay dadalhin sa ospital, o di kaya naman ay bibili pa ng gamot sa butika. Ay nako, napakainit pa naman ho ng panahon. Ganto na lang, buti pa bilhin ko na lang ang mga yan para hindi na kayo mapagod sa paglalako. Bibigyan ko na kayo ng paunang bayad at yung kalahati naman kapag napaubos ko na. Tapos, sasabihin mo sa'yo, dadagdagan mo yung presyo para kumita? Ano, nanggagamot ka ba para makatulong sa tao o para kumita lang ng pera? Toto, apo. Sige na, ipagpatuloy mo na yan. Ako na lamang ang makikipag-usap dito kay Karyo. Karyo, pasensya ka na. Ganyan lang talaga yung apo ko, na sobrahan sa pagiging matapat. Kung anong tumatakbo sa isip niya, ay sasabihin niya talaga. Ay, wala ho akong masamang intensyon. Gusto ko pa ngang makatulong sa mga katulad ninyo. Alam nyo, galing din naman ako sa hirap, kaya alam ko ng pakiramdam ng hikahos. Masyado ho kayo nagpapakahirap sa pag-iikot kung saan-saan para lamang kumita ng pera. Bakit ka ba nakikialam? Hindi naman ikaw ang napapagod. Ay, nanggigigil na talaga ako sa'yo. Napakayabang nito. Wala na kasi nagpapagamot sa'yo dahil sapat na yung langis namin para mawala ang mga sakit nila. Ngayon ka magyabang na magaling na albularyo ka. Alam mo, Karyo, sanay naman kami sa hirap. At higit sa lahat ay masaya kami sa ginagawa naming maglolo. Natutumbasan ang pagod namin kapag maraming natutuwa at nagpapasalamat. Kaya kahit mabilad at matutong ang mga balat namin ay ayos lamang. Sige na, umuwi ka na at marami pa kaming gagawin. Sige ho, hindi ko naman ho kayo pipilitin. Ang akin lang po ay gusto ko lang din matulungan kayo sa pagbebenta. Takot naman ho kayong mabuking ng mga tao kung ano talagang klaseng langis yung binebenta ninyo. Makauwi na nga't maya-maya ay darating na mga pasyente ko. Kakatalikod pa lamang ng lalaki nang biglang nagsalita si Toto. Napakalakas ng hangin ng karyong yun. Akala mo kung sino. Halos wala na nga nagpapagamot sa kanya. Sigurado gagamitin niya lang ang langis natin para pagalingin ang mga pasyente niya. Hayaan mo na lamang, apo. Pagbigyan na natin na isipin niya na magaling talaga siya kahit alam naman talaga natin ang katotohanan. Magaling na magaling ho siya magtago kaya naman marami din siyang napapaniwala sa baryong to. Kung alam lang ng mga tao kung gaano kahalang ang kaluluwa niyan, lalong wala na maniniwala sa kanya. May katapusan din ang lahat ng kanyang kasamaan. Maghintay pa tayo ng konting pagkakataon. Sa ngayon ay kailangan muna nating tiyakin na siya nga ang lalaking hinahanap natin. At sa pagtutulungan nating dalawa, mas madali natin mararamdaman kung siya nga talaga yon. Ano sa tingin mo? Wala naman ho akong maramdaman kundi pagkamuhi. Kapag naaalala ko yung nangyari kay nanay, wala akong ibang maramdaman kundi galit at sakit. Ay, hanggang ngayon, kapag naaalala ko kung paano kita dinampot sa gitna ng gubat, parang dinudurog ang puso ko, apo. Isa pa, bilang isang ama, sobrang masakit para sa akin na nangyari sa nanay mo. Araw-araw, sinisingil ako ng konsensya ko na hinayaan ko siya sa kamay ng hayop na lalaking yun. Ay, nako. Pagkatapos isilid ang mga botelya sa basket, ay agad nang binitbit ni Toto ang mga yon. Saklay naman ni Lolo Romeo ang kanyang sisidlan ng iba pang halamang gamot. Nagbabahay-bahay sila sa baryong yon
at madalas ay kulang pa ang mga paninda nila. 20 pesos lamang ang halaga ng isang botelya at kapag nasa malaking bote naman ay 50 pesos. Samantala, habang wala ang maglolo ay pumasok sa kubong yun si Karyo. Inaamoy-amoy ang bawat bote. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya man lang matukoy ang mga sangkap na inilalagay doon ng naturang matanda. Nakangisi siyang inilagay ang 3 botelya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang malaking bote na may lamang likido ng pinaghalo-halong mga katas ng dahon ng alingatong at mantika na may sili. Gamit ang pamatak ng gamot ay isa-isa niyang binuksan at nilagyan ang mga botelya. Binuksan niya rin ang isang malaking lata na may lamang langis ng niyog at doon ay ibinuhos niya ang natitirang laman ng kanyang bote. Tingnan lang natin kung may bibili pa sa mga langis na to. Patawa-tawa siyang tumungo sa may pinto at sumilip sa labas. Nang matiyak na wala ni isang makakakita sa kanya, ay nagmamadali siyang lumabas at bumalik sa kanyang bahay. Pagdating niya roon ay humarap siya sa salamin. Hinimas niya ang mahabang peklat sa kanyang muka. Maikukumpara yon sa mahabang alupihan na nakadikit sa kanyang pisngi. Hanggat nakikita ko ang peklat na to, paulit-ulit ko lang maaalalang nakaraan ko. Dinukot niya sa bulsa ang isang botelya na kinuha niya sa kubo ng maglolo. Binuksan niya yon at pinatakan ang kanyang palad at ipinahid sa mukha niya ng dahan-dahan. Nagulantang siya nang makita niya na unti-unti yung nawawala. Ang galing! Paanong nawala ang peklat ko sa mukha? Dinukot niyang muli ang 2 pang botelya, sabay tinitigan yung mabuti. Ang mga ito magiging susi para magkandara pa pabalik ang mga tao para magpagamot sa akin. At kayong maglolo, dahil sagabal kayo sa buhay ko, kailangan niyo nang umalis sa baryong ito. Hindi ako makakapayag na tuluyan yung makuha kung anong nararapat para sa akin. Maya-maya, kinuha niya ang kanyang sisidlan ng tubig at ang isang bote na may lamang kung anong likido. Tumungo siya sa iniigiban ng tubig inumin. Ang tubig na tumutulo sa kawayan na mistulang gripo ay nagmumula sa bukal. May 3 nakahilerang puno ng balete doon, dahilan para maging sagana ang buong baryo sa tubig inumin. Nasa kalahating bahagi na ang tubig sa sementadong tangke na kwadrado kung saan doon naiimbak ang tubig. Pagkatapos niyang sumalok ng inumin ay pinatakan niya yon ng likidong nagmumula sa kanyang bote. Pinahiran niya rin ang kawayan at ang ugat ng mga balete. Nang hindi pa makontento ay nilagyan niya rin maging ang pansalok. Nang may marinigan na paparating ay agad niyang itinago ang kanyang bote. Mang Karyo, ayos ah. Buti at hindi kayo abala sa panggagamot ngayon. Mukhang naungusan na kayo ng bisa ng langis ni Lolo Romeo at Toto. Napakainam nga naman. Alam mo, yung bunso ko noong nakaraan, nilalagnat at inuubo. Ang ginawa ng misis ko, pinahiran at pinatakan lang namin yung inumin niya. Ilang minuto lang ang lumipas, gumaling na siya kaagad. Mabuti naman kung ganon. Sige, mauna na ako. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan nyo ipagmamalaki ang langis ng maglolong yon. Samantala, habang nasa daan papauwi ay natanawan ni Toto si Karyo na noon ay kapapasok lamang sa kanilang bahay. Bit-bit ang isang malaking galon ng tubig. Nang lumabas muli si Karyo ay nataon namang nasa tapat na ng bahay niya ang maglolo. Aba, mukhang ubos agad yung paninda niyong 2. Ayos yan. Abay, oo, hindi na kami umabot sa may sentro. Kukuha lang kami ng paninda at maglalako ulit. Yun, ayos ho yan. Saludo rin talaga ako sa kasipagan ninyo maglolo. Habang nagsasalita, tinititigan ni Toto ang muka ni Karyo.
Parang may nagbago sa mukha mo, Mang Karyo. Parang wala na yung alaga mong alupihan sa mukha. Kanina lang. Apo, halika na. Kung ano-ano na naman yang napapansin mo. Sige, Karyo, nagmamadali kami, ha? Nagpatuloy na sa paglalakad ang maglolo. Pagkarating sa bahay ay napansin nila na bahagyang nakaawang ang pinto ng kanilang kubo. Lolo, parang may pumasok dito. Hindi po ba isinara niyo to ng maayos kanina? Baka nakalimutan ko lamang, Apo. Hayaan mo na. Wala naman tayong itinatagong kayamanan dito. Kung sa bagay, teka, parang kulang ang mga botelya, Lolo. Sa pagkakatanda ko, 30 piraso pa ang mga ito Baka mali ka lang ng bilang. Hayaan mo na. Magsalin ka na lang ulit ng pambenta natin sa sentro. Ay, siya nga pala. Ano yung sinasabi mo tungkol sa mukha ni... Hindi kaya dahil sa langis na nawawala, Lolo? Kung sakaling totoo man niyang hinala mo, siguradong meron siyang pinaplano. At kung ano man yun, pasasaan ba't malalaman din natin? Isa pa, ang lahat ay mangyayari na naaayon sa plano natin, Apo. Ilang minuto lamang ang nakalipas mula nang dumating sila ay nagmamadali rin silang umalis papunta sa sentro. Nang makarating sila doon ay agad na pinagkaguluhan ang kanilang paninda. Mang Romeo, buti na lang dumating na kayo. Nung nakaraang linggo pa naubos yung langis na binili ko sa inyo Kung hindi dahil po dito, siguradong hindi talaga ako makakatulog sa kirot ng pilay ko sa paa. Maraming salamat po dito Nako, walang anuman. Masaya kami ng apo ko na kahit papaano ay nakakatulong kami sa mga taga rito. O siya, sa susunod ulit at magluluto pa kami ng tanghalian. Mukhang magpapahid na rin kami ng langis at nalipasan na kami ng gutom. Lampas 12:00 na nga ho. Ay sige na ho. Toto, salamat ulit Mag-iingat kayo. Alam mo, Lolo, dahil sa mga langis na to, marami naman talaga tayo natutulungan tao. Siguro pagdating ng panahon, kapag may sariling pamilya na rin ako, ipagpapatuloy ko pa rin po itong ginagawa natin. Natutunan ko ito sa nanay ko. Isa rin siyang kilalang albularyo. Malawak ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot. Tandang-tanda ko pa na kasama niya lagi ako sa gubat para maghanap ng mga kakailanganin niyang sangkap. Sa kabila ng pagiging magaling na albularyo ay may kakayahan din siyang mambarang. Dahil sa mga abusadong tao, itinuro niya sa akin na walang masama na yakapin ang tawag ng itim na kapangyarihan, basta may makatarungang dahilan kung isasagawa mo ang pambabarang. Kayo po ba tinanggap niyo ang pambabarang noon, Lolo? Ang totoo ay mas pinili kong manggamot kaysa mambarang, lalo na't natutunugan na ng mga tao na ang buong angkan natin noon ay lahi ng mga mambabarang. Kaya nga pinili naming manirahan sa liblib na lugar upang manatiling ligtas. Hindi naman lahat ay makakaintindi sa kung anong aming pinagmumulan. Ang nanay mo naman ay sadyang may tawag ng itim na karunungan. Bata pa lamang siya'y nakikitaan ko na siya ng potensyal. Ngunit pilit niyang nilalabanan yon dahil ayaw na ayaw niyang maging mambabarang. Gayunpaman, kahit anong iwas niya ay parte na yon sa guhit ng kanyang palad. Yun ay dahil sa hiniling namin ng iyong ina sa pamamagitan ng pakikipag-anib sa kinikilala naming Panginoon. Dahil doon ay natupad ang kahilingan naming magkaanak. Nung gabing nilayasan ako ng nanay Rowena mo, aaminin ko na nagalit ako pero naiintindihan ko siya at umasa ko na baka nga magawa niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Kaya lamang, nagkamali ako, Apo. Isang pagkakamali na pilit kong itinatama. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Kinaumagahan, kasabay ng pagtilaok ng mga manok ay ang nakakabinging ingay sa labas. Naalimpungatan ang maglolo kaya naman agad silang napabalikwas sa kanilang higaan. Lolo, bakit ang daming tao sa labas? Baka naman bibili ng langis mula sa karatig baryo. Kabibili lang kahapon ng mga taga rito kaya naman imposibleng
Teka, sandali nga at lalabas ako. Lolo, sandali lang ho. Sasamahan ko ho kayo. Agad na lumabas ang maglolo. Ang dating papuri at mga ngiting sumasalubong sa kanila noon ay naging masasakit na salita. Ang ilan sa mga taong naroon ay pinagbabato pa sila. Tama na ho. Maawa naman ho kayo sa lolo ko. Wala ho kaming alam sa sinasabi nyo. Sadya naman pong mabisa ang langis na ibinebenta namin sa inyo. Mabisa? Porke kumikita na kayo ay hindi nyo na inaayos ang paggawa. May mga nagtatae, nagsusuka, at namamantala mga banat. Paano nyo ipapaliwanag ang mga yon, ha? Mga manloloko kayo! Umalis na lamang kayo sa baryo ito kung ipapahamak nyo lang ang mga naninirahan dito. Hindi totoo yung ibinibintang ninyo. Ilang dekada ko nang ginagawa ito, kaya imposible na... Tama na ho yan. Wala naman hong perpekto manggagamot. Baka nagkataon lang na may nailagay silang kung ano sa mga paninda nilang langis. Siyempre, matanda na rin ho si Lolo Romeo at ito namang apo niya ay inaaral pa rin lang naman ang mga bagay-bagay. Sige na, umuwi na ho kayo. Ngayong alam nyo na hindi naman talaga epektibo ang mga langis na binebenta nila. Nasa inyo na lang ho kung bibili pa kayo. Doon na muna ho kayo sa bahay ko habang inihintay ang mga pasyente ninyo. Ako na hong bahalang magpagaling sa karamdaman nila. Salamat, Karyo. Halina kayo, mga kasama. Paalalahanan nyo na lang din ang lahat na mag-ingat sa maglolong ito. Baka nga totoong balitang nasagap ko na ang mga ito'y mula sa liblib na lugar kung saan naninirahan ng mga salot na mambabarang. Pasensya na ho kayo, Lolo Romeo. Huwag ho kayo mag-alala. Ako na ho ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Ngumisi si Karyo habang iginigiya ang mga tao papunta sa kanyang bahay. Pagdating doon, mula sa kanyang kusina, kumuha siya ng isang baso ng tubig. Pinatakan niya yun ng langis, hinalo gamit ang kutsara. Paglabas niya ay lumapit siya sa kanyang maliit na altar. Kunwari nagdarasal, hawak ang kanyang kwintas. Hawak rin ang baso na puno ng tubig. Pinapatakan niya sa dila ang mga naroon na hindi mapakali dahil sa kanya-kanyang daing ng nararamdaman ng mga oras na yon. Ilang sandali lamang ay naramdaman na nila ang unti-unting panunumbalik ng kanilang lakas na tila ba walang nangyari. Manghang-mangha ang mga naroon at labis na nagpasalamat kay Karyo. Dahil yun sa aking malakas na paniniwala sa Diyos at sa kwintas na nagsisilbi kong gabay para mapagaling kayong lahat. Huwag tayong basta-bastang naniniwala sa mga hindi naman natin lubos na kilala, lalo na sa mga dayuhan, katulad nung maglolong yon. Buong araw na dinumog ang bahay ni Karyo ng mga nagpapagamot. Wala siyang mapaglagyan ng tuwa habang pinagmamasdan ang mga tao na mangha-mangha sa kanyang husay sa pagpapagaling. 8:00 na ng gabi nang matapos siyang manggamot. Isinara niya ang kanyang tarangkahan habang pasipol-sipol. Ano kayong maglolo ngayon, ha? Samantala, napakasama niya talaga. Kinasusuklaman ko siya, Lolo. Pagbabayaran niyang lahat ng mga kasalanan niya sa atin. Nababatid ko na siya may pakana ng lahat na nangyari. Posible ngang pinakialaman niya ang mga langis na pambenta natin habang tayo ay wala. At galing din sa atin ang ginagamit niya sa panggagamot. Hayop siya. Sagad na ang kasamaan niya. Sinira niya tayo sa mga tao para pabanguhin ang kanyang pangalan. Tingnan lang natin kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging albularyo niya. Sige, magpakasaya ka lang sa mga oras na ito. Pero sa gabi ring ito, mararanasan niyang bangungot na walang katapusan. Tara na ho, Lolo. Bukas ay babalikan natin ang baryong ito. Babalikan natin siya. Nasayang lang ang pagmamalasakit natin sa mga tao rito. Sa huli, sa kabila ng mga ginawa nating kabutihan sa kanila, tayo pa rin ang masama dahil lamang sa isang malaking kasinungalingan. Sadyang kahit gaano kabuti ang hangarin at ipakita mo sa kanila,
mas mabilis pa rin ang manghusga kaysa alamin ang totoo. Sana lamang ay hindi sila magsisi sa huli dahil mula sa araw na ito, hindi na ako tutulong sa mga tao sa baryong ito. Nakatayo sa harapan ng bahay ni Karyo ang maglolo. Ngumisi at nagtinginan silang dalawa at binagtas ang madilim na daan papunta sa isang lugar kung saan naganap ang punot dulo ng lahat. 11:00 ng gabi, habang nakaharap sa salamin si Karyo. Napakatalino mo talaga, Oscar. Mula nun hanggang ngayon, kaya naman sa kabila ng lahat ay malaya mo pa rin nagagawa ang gusto mo. Makatulog na nga. Ay! Bukas ay siguradong dudumugin na naman ako ng mga tao. Habang tinititigan niya ang 2 botelya, kapag nagkataon, ito magpapayaman sa akin. Kaya kailangan kong malaman kung paanong... Bakit bumubula at... Hindi. Kailangan ko to sa panggagamot. Hindi pwede. Nagkukumahog siya sa pagdampot sa nabasag na botelya sa sahig. Kumuha siya ng kung anong magagamit para lamang makuha ang natapon na langis. Biglang nagsigalawan ang mga bubog at tumusok yon sa kanyang palad. Aray! Lalo siyang nakaramdam ng takot nang bumulwak ang kanyang dugo sa kamay na may kasamang naglalakihang mga uod. Pumunta siya sa kanyang kusina para hugasan ang kanyang palad, ngunit nang akma na siyang kukuha ng tubig ay napuno ng kitikiti ang kulay puting timba. Paglingon niya ay nakita niya ang takore na pinag-initan niya ng tubig ng umaga. Nagmamadali siyang ibinuhos yon sa kanyang kamay. Ang init! Napakainit! Ang kamay ko! Kitang-kita ng kanyang 2 mga mata ang pagkalas ng kanyang balat sa kanyang kamay na tila ba natutunaw na plastik. Kasabay noon ay ang paghilab ng kanyang tiyan. Napaupo siya sabay sigaw. Kasabay ng pagbuka ng kanyang bibig ay ang pagbulwak ng kulay itim na likido. Amoy burak yon at nagkalat sa sahig. Pinilit niyang tumayo para abutin ang baso ng tubig, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Hanggang sa tuluyan na siyang gumagapang sa napakadulas at mabahong itim na likido sa kanyang sahig. Habang gumagapang, nakita niya ang nakalutang na paa na may tumutulong napakaraming dugo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at nang makita niya ang muka ng isang babae na nakakulay puting kasuotan at may nakatarak na kutsilyo, ay lalo lamang siyang nanginig sa takot. Binunot ng babae ang kutsilyong yon, sabay humalakhak ng malakas na tila ba sinasapian ng demonyo. Tigilan mo na ako, Rowena! Tigilan mo na ako! Magdurusa ka at mamamatay. Kasabay noon ay isinaksak sa mata niya ang kutsilyo. Napabalikwas siya sa sahig kung saan natagpuan niya ang sarili na nakadapa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nasa maayos na kalagayan. Kinapa niya ang kanyang muka at iginiya ang paningin sa sahig na noon ay walang bahid ng kahit anong dumi. Kinapa niya ang kanyang bulsa, naroon ang 2 botelya ng langis. Nananaginip lang yata ako. Bahala na nga. Ang importante, may magagamit pa rin ako sa panggagamot bukas. Ay, nako, Rowena. Hanggang sa panaginip mo na lamang ako kayang sindakin. Kung tutuusin, hindi ko naman dapat pagsisihan na pinatay kita eh. Kinaumagahan, maagang nagising si Karyo at inihanda ang mga upuan ng mga magpapagamot sa araw na yon.
Nasisiguro niyang dudumugin siyang muli ng mga tao sa buong maghapon. Inihanda niya ang mga gagamitin niya sa panggagamot. Naglagay ng maraming baso at ipinatong sa may katamtaman laking mesa sa tagiliran ng kanyang altar na may mangilan-ngilang imahe ng mga santo at santa. Nilagyan niya ng tubig ang mga baso at isa-isa yung pinatakan ng langis. Samantala, ng mga oras ding yon sa kalagitnaan ng gubat, isang babae ang patuloy sa paghalo gamit ang isang itim na kahoy sa langis sa kanyang kawa na noon ay bahagyanang umuusok. Nakapatong ang malaking kawa sa ibabaw ng 3 bato na nagsisilbing lutuan. Biglang tumingala ang babae habang umuusal ng mga Latin na salita ng paulit-ulit. Sa pagkulo ng langis ay pabilis naman ang pabilis ang pagbigkas ng bruha sa kanyang isinasagawang orasyon. Lolo, ano pong ginagawa niya? Manood ka lamang, apo. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi natin mapipigilan ang pakikipag-anib niya sa itim na kapangyarihan. Ang kanyang kaluluwa ay inalay niya na ng tuluyan sa ama ng kadiliman. Gayunpaman, magkakaroon ng kapayapaan ang kanyang puso kung mapapatay niya ang taong naging ugat ng kanyang galit. Maniningil na siya, apo. Malapit nang magbayad ang lumapastangan sa anak ko. Ay... Anong ibig sabihin ng buntong hiningang yan, apo? Hindi mo ba maaatim ang posibleng mangyari sa iyong ama? Tandaan mo, maaring mahal ka niya, pero huwag mong kalilimutan kung anong ginawa niya sa sarili mong ina. Isa siyang taksil, at dahil sa kanya, hindi na rin nasilayan pa ng iyong kapatid ang kagandahan ng mundo. Ang totoo, nagagalit po talaga ako sa lalaking yun. Ewan ko po ba, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Pero sa ginawa niya sa atin, sapat ng tuluyan ko siyang kamuhian. Ay, siya nga po pala, Lolo. Ang sabi niyo, isang uwak ang dahilan kung bakit natagpuan niyo ako dito sa gubat. Ginagamit ng aming angka ng uwak upang magpahayag ng importanteng impormasyon, lalo na kapag kami ay nasa panganib. Nakatanaw ako noon sa bintana nang bigla na lamang dumapo sa balikat ko ang uwak na yon. Tila ba nagkaroon ng sariling buhay ang aking mga paa hanggang sa nakarating ako dito at nakita kita. Basang-basa ng ulan at napakataas ng lagnat. Kinarga kita at hindi ko pa alam noon kung bakit parang dinudurog ako na makita ka sa ganoong kalagayan. Hindi kalayuan ay nakita ko ang iyong ina noon, naghihingalo habang mahinang ibinubulong ang pangalan ng demonyo. Nagpatuloy sa pag-uusap ang maglolo habang nanonood sa noon ay sumasayaw-sayaw at humahalakhak na bruha. Si Karyo at si Oscar ay isa. Ikaw at ako'y muling magkikita. Kamatayan mo ang aking hiling. Pagdurusa mo ang siyang magpapasaya sa akin. Samantala, 6:00 ng umaga, nagsisidatingan na ang mga tao sa bahay ni Karyo. Masayang umaalis ang mga nagpapagamot na tila ba himala na sa loob lang ng ilang minuto ay gumiginhawa na ang kanilang pakiramdam. Maraming salamat, Mang Karyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka marami nang namatay dahil sa kagagawan ng maglolong yun. Walang anuman. Sino pa ba magmamalasakit sa baryong ito? Siyempre ako na totoong iniisip ang kapakanan ng mga taga rito bilang isang mahusay na albularyo. Pagkatapos sabihin ang mga katagang yun ay biglang dumilim ang kalangitan na sinabayan ng sunod-sunod na dagundong ng kulog at pagtama ng kidlat sa harapan ng kanyang bahay. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Karyo ang kanyang panggagamot. Kasabay ng paglubog ng araw, ang lahat ng ginamot niya nung maghapong yun ay biglang bumagsak sa lupa.
Nagkikisay at bumula ang kani-kanilang bibig, gayon din ay tumitirik ang mga mata ng mga tao. Halos karamihan sa mga kabahayan sa baryong yon ay naghihiyawan at labis na nag-aalala dahil sa takot. Ang nasa 5 pang pasyente na naghihintay ay napaatras, napatingin sa hawak na baso ng nagpapanggap na albularyo na si Karyo. Kapansin-pansin na naging kulay itim ang tubig ng mga baso. Anong ginawa mo sa kanila? Nilasol mo ba sila? Gusto mo ba kaming patayin, ha? Umalis na tayo dito. Isa rin siyang manloloko at mapagpanggap na albularyo. Teka sandali lang. Saan kayo pupunta? Totoong nakakapagpagaling ako. Nakita yun ng mga tao kahapon at ng mga ginamot ko kanina. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit naging kulay. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, ay agad bumangon ang isa niyang pasyenteng babae na nasa edad 30 anyos na. Namumuti ang kanyang mga mata, nagkalat pa rin ang bula sa kanyang muka na nagmumula sa kanyang bibig. Nagsitakbuhan papalayo ang mga naroon dahil sa sobrang takot. Kumuha yon ng isang baso na may lamang nangingitim na tubig. Humalakhak sabay lumapit kay Karyo. Kung totoong walang lason to, inumin mo. Napakalakas ng naturang babae. Hinawakan siya sa muka at pilit na ibinubuka ang kanyang bibig para ipainom ang isang basong tubig. Huwag! Awa ka! Nawalan ng malay si Karyo, samantala ang 3 babae na noon ay wala sa sarili ay tumungo sa bawat bahay para ipaalam ang kawalang hiyaan na ginawa ng albularyo. Sige, walang kapaguran yung pasukin ang bawat bahay at ipaalam ang katotohanan. Si Karyo ay si Oscar, isang nagpapanggap na albularyo para pagtakpan ang kanyang nakaraan. Isang mamamatay tao, sinungaling at mapagbalat kayo. Sige, sabihin niyo mga alagad ko. Huwag kayong titigil hanggat hindi sumisiklab ang galit ng mga tao. Sugurin niyo siya at sindakin. 9:00 na ng gabi nang magkamalay si Karyo. Napakadilim ng buong kabahayan. Magulo ang mga upuan. Pilit niyang itinatayo ang kanyang sarili na noon ay labis na nanghihina. Kasabay noon ay naramdaman niya ang paggulo ng kanyang tiyan. Namimilipit siya sa sakit hanggang sa sumuka siya ng napakarami. Napahawak siya sa kanyang lalamunan na tila ba may kung anong matatalas na nakabara. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig para maisuka yun. Sa halip na pagkain ay naramdaman niyang bubog ang lumalabas sa kanyang bibig at unti-unti niya nang nalalasahan ang kanyang dugo. Tama na! Ano ba nangyayari sa akin? Hirap na ako! Hindi ako maaaring mamatay! Tulong! Tulungan niyo ako! Oscar? Oscar? Oscar! Sino ka? Tigilan mo na ako. Hindi ako si Oscar. Magpakita ka! Magpakita ka! Maya-maya, narinig niya ang mga bagudbod ng paa ng mga tao. Karyo, lumabas ka dyan! Isa kang manloloko! Alam na namin ang katotohanan tungkol sa'yo. Isa kang peking albularyo at mamamatay tao. Ikaw ang totoong salot sa baryong ito. Dinamay mo pa kami sa kasamaan mo. Papatayin kita! Habang nagkakagulo sa labas, gumagapang siya papunta sa ilalim ng kanyang higaan para magtago. Tama na yan. Huwag niyo nang sayangin ang oras ninyo dito. Kung gusto niyo pang gumaling ang mga mahal ninyo sa buhay, dumaan kayo sa aming kubo. Naroon ang apo ko. Ngunit kung nag-aalangan kayo ay hindi ko kayo pipilitin.
Isa lamang paninira ang ginawa sa mga paninda namin nung nakaraan, at batid ko na alam nyo na kung sino may kakayahang gumawa noon sa amin. Kung nagawa tayong lokohin ang karyo na yan sa mahabang panahon, sila pa kaya maglolo na bagong salta lamang sa baryo natin? Posibleng ginawa niya yan para bumalik tayo sa pagpapagamot sa kanya. Grabe, napakahayop mag-isip ng karyo na yan. Kaya hindi tayo aalis dito na hindi natin siya napagbabayad sa mga ginawa niya. Turuan natin siya ng leksyon. Tama na ho yan. Huwag niyo hayaang mapahira ng kasamaan ng kamay ninyo dahil lamang sa taong katulad niya. Narito ho ang langis na magpapagaling sa kahit anong karamdaman ng mga mahal niyo sa buhay. Sana makatulong ito na mailigtas sila sa kamatayan. Agad na dinumog ng mga tao ang mga langis na nakalagay sa botelya at nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Lakad takbo pa uwi, ni isa wala man lamang nakaalalang humingi ng tawad sa panghuhusga nila sa maglolo at wala rin ni isang nagpasalamat. Ang mga tao talaga, napakabilis kong manghusga, ngunit ang pag-ako sa kasalanan at paghingi ng dispensa, parang ikamamatay nila. Ay, Diyos na lamang ang bahala sa inyo. Sana lang magbago pa kayo at hindi na kayo matulad sa magiging kapalaran ng tatay ko. Toto, halika. Hanapin natin si Karyo. Siguradong nandito lamang siya. Agad namang lumapit si Toto sa kanyang lolo at sabay na pumasok sa loob ng bahay ni Karyo. Ang baho, amoy sukat, ang lansa. Ay, ano ba yan? Karyo, alam kong nariyan ka. Lumabas ka na kung saan ka man nagtatago. Tulungan niyo ako. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Kahit ano pang pagtatago ang gawin mo, hindi mo na matatakasan ang lahat ng kasalanan mo. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Paano mo kami nagawang siraan ng apo ko para lamang mapaniwala mo ang mga tao? Ay, huwag ka mag-alala. Walang dahilan para hayaan ko ang sarili ko na magtanim ng galit sa iyo. Narito ang langis. Patakan mo ang dila mo upang manumbalik ang iyong lakas. Tila uhaw na inagaw ang hawak na botelya ng matanda, sabay binuksan at nilagok yun. Napailing-iling na lamang si Lolo Romeo at si Toto sa ginawa ni Karyo. Sa halip na manumbalik ang lakas ay unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Bakit nanlalabo ang paningin ko? Anong ginawa niyo sa akin? Nang magising si Karyo ay bahagya pa ring nanlalabo ang kanyang mga mata. Inaaninag niya ang dalawang tao na nakatayo sa kanyang harapan. Ano ito? Bakit nandito ako? Bakit ako nakatali dito? Pakawalan niyo ako, mga salot talaga kayo sa buhay ko. Ang taong tulad mo ang totoong salot sa mundo. Isa kang traidor. Wala kayong pakialam. Wala akong atraso sa inyo. Pakawalan niyo ako dito. Sige, sabihin na natin na wala kang atraso sa kanila. Pero sa akin, marami kang utang na dapat pagbayaran. Naaalala mo pa ba ako? Naaalala mo pa ba ang lugar na ito? Rowena, bakit buhay ka pa? Huwag kang lalapit sa akin. Bakit naman? Para namang nakalimutan mo na minsan pa rin akong naging parte ng buhay mo. At dahil sa'yo, hayop ka. Dahil sa'yo, kaya ako nagkaganito. Anong binabalak mo? Papatayin mo rin ba ako? Katulad ng ginawa mo kay Arlene, kay nanay at sa anak natin? Anong relasyon mo sa maglolong ito, ha? Sino ba kayo sa buhay na mangkukulam na to? Sa tingin mo magagawa kong patayin ang anak natin? Buhay siya, Karyo. Buhay ang anak ko. Hayop ka talaga. Nasaan siya? Saan mo dinalang anak ko? Tama na. Ako ang anak mo. Nakikita mo to? Ang mga balat na magpapatunay na ako ang anak mo. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong plano na kilalanin ka. Dahil masama ka. Hindi totoo yan. Mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ni tatay. Maniwala ka sa akin. Hindi mo ba nakikita? Demonyo nanay mo.
Kapag tinulungan mo ako, pwede pa nating bawiin ang pagkakataon na ipinagkait sa atin ng nanay mo. Anak, akong pakinggan mo. At talaga namang sisiraan mo pa ako sa anak ko? Hindi mo mabibilog ang ulo ni Toto dahil mahal na mahal siya ni nanay. Hindi ba, anak? Magsama-sama kayo sa impyerno. Pakawalan niyo ako dito. Papatayin ko kayo. Toto, samahan mong lolo mo. Maghukay kayo dahil may ililibing akong taksil bago sumapit ang liwanag. Ikaw, Karyo. Mahal kong Oscar, maglalaro muna tayo. Magagawa mo ba talaga akong patayin? Rowena, oo, aaminin ko nagkamali ako. Nagtaksil ako sa iyo, pero ako pa rin naman ang tatay ng anak natin. Pwede pa naman natin buuin ang pamilya natin, di ba? Makinig ka sa akin. Handa akong magbago para sa iyo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para itama ang mga pagkakamali ko. Tingnan mo ako. Maawa ka naman sa akin. Alalahanin mo ang araw na mahal pa natin ang isa't isa. Naiintindihan mo naman kung bakit nagawa kitang saksakin nung gabing yon, hindi ba? Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadya at lalong hindi ko ginustong patayin ka at mawala. Alam mo lang kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Minahal kita, Oscar. Minahal kita ng sobra-sobra. Nagtiis ako sa lahat ng pang-alipusta ng nanay mong demonyo, makasama lang kita. Pilit kong pinatunayan ang sarili ko, pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Anong akala mo sa ginawa mo? Anong gusto mong maramdaman ko matapos kong malaman ang pagtataksil mo? Hindi ako tanga para pakinggan ka. Hindi sapat na mahal kita para kaawaan ka. Kasunod ng mga sinabing yun ni Rowena ay unti-unting nakakalas ang tali sa kamay ni Karyo. Sinugod niya si Rowena at hinawakan sa ulo. Kinaladkad papunta sa kawa na may kumukulong langis. Sa halip na matakot ay napahalakhak na lamang si Rowena. Namatay ang apoy ng kawang yun na labis namang ikinagulat ni Karyo. Demonyo ka talaga. Hindi mo ako masisindak, Rowena. Sa pagkakataong ito, sisiguruhin kong mapapatay na talaga kita. Kayong tatlo. Pagsasama-samahin ko kayo sa hukay. Mga salot kayo sa buhay ko. Ito'ng dapat sa'yo. Mamatay ka na! Hindi pa nakontento si Karyo. Kinaladkad pa si Rowena malapit sa isang malaking puno. Tingnan mo maigi ang pagmumukang ito. Dahil akong tatapos sa kasamaan mo. Iniumpog niya ang ulo ni Rowena sa puno ng paulit-ulit. Ngunit siya ay nagtaka dahil kahit ano pa ang gawin niya ay patuloy lamang sa paghalakhak ang babae kahit naliligo na ito sa sarili niyang dugo. Pinitik ni Rowena ang kanyang daliri at umusal ng mga salita. Ibinubulong niya yun sa hangin. Ilang segundo lamang ay naglitawan ang mga alakdan at pumunta yon sa iisang direksyon. Habang naghuhukay si Toto at si Lolo Romeo ay nakita nila ang mga alakdan. Sukdulan na ang galit na nararamdaman ng iyong ina. Nagsisimula na siyang maghasik ng lagim. Ngumisi si Rowena. Sabay na bitawan ni Karyo ang babaeng bruha nang maramdaman ang mga gumagapang na alakdan sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Takbo, Karyo! Takbo! Babaunin mo ang takot hanggang sa iyong kamatayan! Habang dinudumog ng mga alakdan ang buong katawan ni Karyo, napapahiyaw siya sa bawat tusok ng buntot. At unti-unti nang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Mga alagad ko, ipaubaya niyo na sa akin to. Tama na, maawa ka. Patawarin mo na ako. Yan, magmakaawa ka. Talaga bang gusto mo pang mabuhay? Oo, kahit ano gagawin ko. Susundin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lamang akong papatayin. Gusto ko lang makasama ang anak natin. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Nanay, tapos na po ang... Anak,
Tulungan mo ko. Pakiusap. Hirap na si tatay. Nay, alam kong magagalit kayo. Alam kong hindi to ang gusto mo mangyari, pero sapat na ho ang paghihirap na pinagdadaanan niya bilang kabayaran ng mga kasalanan niya. Tumakbo si Toto papalapit sa naghihingalo niyang ama. Dinukot ang langis sa kanyang bulsa at pinatakan ng 3 ang labi noon. Ilang sandali lamang ay nanumbalik na ang lakas ni Karyo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Salamat, anak ko. Salamat at iniligtas mo ang buhay ko. Napakuyom naman ng kamay si Rowena kasabay ng pagyanig ng lupa. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Lumakas ang hangin at umikot ang mga tuyong dahon na tila ipo-ipo sa paanan ng nakalutang niyang paa. Diyos ko, anak Rowena, tama na. Baka mapahamak ang anak mo. Toto, lumayo ka sa lalaking yan. Nagpapanggap lamang yan para takasan ang kasamaan niya. Nakapanik Karyo at kinuha ang isang kahoy na may patulis na bahagi at may saktong haba. Sinakal niya si Toto at itinutok niya yon sa leeg ng binatilyo. Kapag hindi ka tumigil, idadamay kong anak mo. Papatayin ko to. Utang na loob, Oscar. Huwag ka nang gumawa ng kahit anong ikagagalit niya. Magagawa mo ba talagang patayin ang sarili mong anak? Mailigtas mo lamang ang iyong sarili. Kung alam ko lang nagagawin mo sa akin to, sana hindi na lang kita tinulungan kanina. Napakasama mo. Sana hindi na lang ikaw ang naging tatay ko. Huwag mo akong sumbatan. Wala kang alam. Wala kang pinagkaiba sa nanay mong uto-uto. Kainin ka nawa ng lupa, Oscar. Hindi mo masasaktan ang anak ko. Aking mga alagad, hindi pa tapos ang ating paghihiganti. Bumalik kayo at tapusin ang inyong misyon. Habang gumagapang pabalik ang mga alakdan, kusa namang pumilipit ang braso ni Karyo. Ang sakit! Lumabas ang kanyang mga buto sa braso. Kasabay noon, napaluhod siya nang tumunog at naputol ang buto niya sa binti. Muling nagsindi ng apoy at kumulo ang langis sa kawa. Humalimuyak ang amoy noon. Nanlaki ang mata ni Lolo Romeo at ni Toto sa kanilang natunghayan. Patuloy sa paghiyaw ang lalaki. Bumaba na sa lupa si Rowena at nilapitan yon. Hinila niya ang paa nito kung saan may nakausling baling buto. Halos nandilim ang mga mata ni Karyo kasabay ng mga hiyaw nitong umaalingaw-ngaw sa gitna ng kagubatan. Anong gagawin mo sa akin? Titingnan lang natin kung mainit na itong langis na niluluto ko. Rowena, wag! Mainit yan! Mainit pala. Hindi ba muntik mo na nga akong maisubsob dyan kanina? Bakit ngayon nagmamakaawa ka? Anong pakiramdam, ha? Nung mga oras na yon, maging sina Lolo Romeo at Toto ay napatulala na lamang. Nangangatog at tila ba naputulan ng kani-kanilang dila dahil sa sobrang takot sa kanilang nasasaksihan. Isinubsob ni Rowena ang mukha ni Karyo sa kumukulong langis. Nang iangat niya ang ulo nito, ay kumalas na ang balat sa mukha ni Karyo, sabay iniangat niya rin ang katawan nito sa lupa at ibinagsak. Dinampot ang patulis na kahoy, ngumisi at lumapit sa kinalalagyan ng kaawa-awang si Karyo. Halos bumulwak na rin ang kanyang mata kasabay ng pag-agos ng dugo. Ang kahoy na ito ang siya ring gagamitin ko para makuha ang puso mo. Ang pusong iaalay ko sa aking Panginoon upang mapahabang muli ang buhay ko. Magiging mas malakas ako at mabubuhay kasama ang anak ko. Walang kasing lakas niyang itinusok yon sa dibdib ni Karyo. Tumilamsik ang dugo. Ipinasok niya ang kanyang kamay at dinukot ang puso ng naturang lalaki.
Iniangat niya yon sa kanyang ulunan. Tumutulo pa ang dugo habang inuusal niya ang mga salita. Nagpupugay sa kinikilala niyang ama ng kadiliman. Isang itim na usok ang bumalot sa katawan ni Rowena at kasabay ng pagkawala ng usok na yon ay naglaho rin ang kanyang pusong hawak-hawak. Tumayo si Rowena na tila wala sa sarili. Hinila niya ang paa ng walang buhay ng sikaryo papunta sa hukay at inihulog doon. Nag-usal siya ng mga salita at muling nayanig ang lupa at tuluyan ng nilamon ang katawan ng lalaking nagtulak sa kanya sa mundo ng kadiliman. Matapos niyang gawin yon, biglang kumidlat ng malakas kasabay ng pagbuhos ng ulan. Humagulhol siya habang inaalala ang mga nangyari. Matagal niyang panahon na hinintay ang pagkakataong yun, ngunit sa kabila ng ginawa niya ay tila naroon pa rin ang sakit. Nilapitan siya ng kanyang ama. Anak, nagawa mo na ang iyong paghihiganti, ngunit mapapalaya mo lamang ang sarili mo kung pakakawalan mo na ang galit dyan sa iyong puso. Nanay, nandito po ako. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo iiwan. Mahal na mahal din kita, anak ko. Patawarin mo si nanay. Kung nadamay ka dahil sa paghihiganti ko, hindi ko lang maatim na maging parte siya ng buhay mo. Tay, maraming salamat sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo. Hindi niyo ako pinabayaan. Salamat sa paggabay niyo sa anak ko. Patawarin niyo po sana ako. Bilang isang ama, mula bata ka pa, kapakanan mo lang ang iniisip ko. Kaya sa kabila ng lahat, mahal na mahal kita, anak, at hindi ko kayo pababayaan ni Toto. Hindi maaaring mawala ang galit sa puso mo. Hindi! Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nawalan ng malay si Rowena. Isang itim na usok ang lumabas sa kanyang katawan. Tuluyan na siyang nakawala sa pakikipagkasundo sa kadiliman. Dahil sa pagmamahal na naramdaman ni Rowena ng mga oras na yon, mula sa kanyang ama at sa anak niyang si Toto, muling nanumbalik ang kabutihan at pagmamahal sa kanyang puso. Gayon din ang puso ni Oscar na naging kabayaran sa kanyang pangalawang buhay. Sa paglipas ng ilang buwan, mas pinili pa rin niyang manirahan sa gitna ng kagubatan. Gayunpaman, hindi nila itinigil ang pagtitinda ng langis sa mga baryo na kanilang dinadayo upang makatulong sa mga may karamdaman. Napalitan ang masakit na alaala sa lugar na yon ng pag-asa. Ang galit at sakit na naramdaman ni Rowena ang siyang naging ugat upang yakapin ng tuluyan ang pagiging mambabarang. Sa huli, pagmamahal pa rin ang siyang naging susi upang talikuran ang nakaraan at mamuhay ng payapa kasama ang maglolong tindero ng langis.